Hi everyone, ito ang inyong kaibigan Jerry Almasan. Welcome to my YouTube channel. Nawa masumpungan nyo ang mensahe na ibabahagi ko sa inyo na magsilbing pagpapala, encouragement at katugunan sa inyong mga katanungan. The Lord has placed this inspiration, this message, this thought in my heart at nais ko pong ibahagi sa inyo. So ang mensahe ibabahagi ko ay pinamagatang blessings are connected sa mga locations kung saan tayo naroroon. Napakahalaga sa Diyos ang locations, ang mga places. Tulad halimbawa, ang ocean nilikha niya and then sa kanya nilagay ang mga isda. Ang kalupaan nilikha niya, then sa kanya nilagay ang botany kingdom, animal kingdom, at later on ang humanity. So meron mga specific locations na kung saan doon matatanggap natin ang mga pagpapala. I believe you can easily relate sa mensaheng ito sapagkat alam ko na marami sa inyo ang nakaranas na lumipat-lipat ng bahay, ng school, lumipat-lipat ng mga lugar ng trabaho, nagkaroon kayo ng iba't ibang mga kaibigan sa iba't ibang lugar, may mga bagay kayong natutunan, meron kayong mga na-meet na mga bagong tao, mga bagong kapitbahay. So, I believe na ang Diyos ay merong mga specific locations na ibinigay para sa ating lahat nang sa ganon, tulad ng mga isda, makatagpo ang ating mga pangangailangan. Napakahalaga po na malaman natin, matanong natin sa ating mga sarili, am I in this perfect location, perfect area na ibinigay ng ating Panginoon? So, kayong mga nag-aaral o bihasa sa salita ng Diyos, o maaring familiar kayo dito. Inutusan ng Panginoong Yesus ang 500 mga disciples niya nung siya ay nag-resurrect na pumunta doon sa day of sa upper room at antayin ang pangako ng Diyos na matanggap nilang kapuspusan ng Espiritu Santo. Alam natin na only 120 ang umattend, ang nakinig, ang pumunta doon sa specific location, kung kaya tinamasa nila ang bautismo ng Espiritu Santo. At 380 na miss nila yung mga blessings dahil nagstay sila kung saan man sila naroroon. Hindi nila napakinggan o hindi sila nag-take heed sa calling, sa sinasabi ng Panginoong Hesus sa kanilang lahat. Kaya nag-enjoy yung mga 120 disciples, nandun ang mga apostles, at sa araw ng Pentecostes, doon din po na gising, spiritually speaking, ang 3,000 souls at binautismuhan sila ng mga apostoles at sila ay pinagpala dahil eksakto nandun sila sa lugar na inilaan ng ating Panginoon. Minsan mga kapatid, mga kaibigan, meron ding mga lugar na nahihirapan tayo pero kalooban ng Diyos. Halimbawa na lang, ang buhay ni Hagar, siya yung naging karelasyon ni Abraham dahil sinabi ni Sarah, sipingan mo ang ating servant. Ganun na nangyari, nagkaroon sila ng anak, si Ismael, pero habang nakikita ni Sarah si Hagar at saka si Ismael,
nabibwisit siya, naiinis siya, nagagalit siya. At doon pinagwikaan ni Sarah ang mga ng masasamang salita. Dinigrade niya, talagang mga hurtful words ang inuttered niya, nai-uttered niya sa laban kay Hagar. At dahil doon si Hagar at ang kanyang anak ay umalis, lumayo dahil hindi na nila kaya ang mga offenses na nangyayari o ginagawa ni Sarah. Ngunit napakabuti ng Diyos sa buhay ni Hagar at ni Ismael dahil hindi sila give up ng Panginoon. Pagdating nila doon sa wilderness, wala silang makain, wala silang mainom, napakahirap lalo ng naging kalagayan nila. Kaya ang Diyos nagsugo ng isang anghel at sinabi ng anghel kay Hagar, at narinig ito ni Ismael, bumalik ka sa iyong master na si Sarah sapagkat nandoon ang place ng pagpapala. Nandoon ang location na kung saan ikaw ay pagpapalain ng Panginoon. So minaalala ba kayo ng mga lugar na kung saan kayo'y nahirapan, kayo ay inapi, kayo ay pinagwikaan ng hindi magaganda, siniraan, chinismis, kinalat ang inyong gumawa ng mga istorya, kinalat ang inyong mga pagkakamali sa buhay. Meron ba kayo naalala ng mga employer na masyadong mahigpit, masyadong stricto at hindi bina-value ang inyong work performance? Ini-exploit lang kayo, yun ang pakiramdam nyo. At kung minsan nararamdaman natin, alis na lang tayo sa lugar na yon. Lagi ko itong sinasabi mga kapatid sa aking mga nakakausap na tao na gustong umalis dahil nasasaktan. Kung ang kalooban ng Diyos ay manatili sila kahit sa lugar ng mahirap, nahihirapan sila, ito po ang aking sinasabi na huwag tayong mag-walk away. Kung yun ang motive, dahil nasasaktan lang tayo at aalis tayo, ganun ulit ang mangyayari dahil pag nasaktan ka rin sa kabila, magwo-walk away ka ulit. Magwo-walk away ka ulit. Kaya siguraduhin natin, seek the mind of the Lord. Lord, ito ba ang kalooban mo? Kailangan ba ako magtiis? Katulad ni Hagar. Kailangan ko bang bumalik dito sa lugar ng pagpapala mo sa akin? So we have to seek the mind of the Lord. We have to seek the leading of the Holy Spirit. And it's very, very important for us. Naalala nyo ba noong minsan isang araw sa Lumang Tipan, sa wilderness, araw-araw may tinapay, mana na kinakain ng mga Israelitas. Paggising nila sa umaga, nandoon, kukunin na lang nila at kakainin nila. Laging fresh. And for 40 years, pinrovide lahat ng Panginoon ang kanilang pangangailangan araw-araw. But, sa ika-40th year, hininto ng Diyos ang mana na wala ang supply. Naranasan nyo na ba yan sa inyong buhay? Dati may savings ka, dati may emergency funding ka, dati malaki ang income mo, dati meron sa iyo nag-i-sponsor, pero ang lahat ng ito'y biglang nawala. Mga kapatid, nakaranas po kami mag-asawa dito sa New Zealand ng financial na kahirapan. If you don't mind sharing to you our journey, dumating ang time ng immigration, nais na kaming pauwiin dyan sa Pilipinas, sa ating bansa. Ang sabi, you can't renew your work visa as a minister of religion. Yung po ang term nila dati dito. So, you have exhausted your work visa. But if you want to stay in Aotearoa, New Zealand, you need to study. So, ang nangyari, kinausap ko si Brother Mita, ang kanyang asawa,
Sister Rose. Nag-usap-usap kami, kasama ko Sister Jocelyn ng aking may bahay. At sinabi namin na uwi na lang kami dahil hindi namin kayang bayaran ang international school fee sa university dito. Pangalawa, English is not my first language. Sabi ko nga, I've learned my English from the streets of Wanganui. So, including bad streets. So, yun ang sabi nila sa amin, hindi na namin nakikita na kayo ay babalik doon, na nakikita namin dito kayo gagamitin ng Panginoon. So, they were encouraging us, pero nakatingin kami sa practical. You know, we only saved around 27,000-29,000 at that time. Ang kailangan namin, napakalaking halaga. To cut the long story short, back and forth, nagta-travel ako from here to the university sa loob ng 5 araw, 3 beses, o kaya 4 na beses sa isang linggo. So, petrol, kailangan ka magasolina, kailangan ka may sasakyan, kailangan ka may baon. Si Sister Jocelyn talagang madaling araw siya gigising, magsasampay. Inihahanda ang baon namin, maliliit pa mga bata. At alam nyo, ang hirap ng mga pinagdaanan namin. Ang school fee, to cut the long story short, umabot po ng 110,000 to 120,000. Saan namin kinuha yon? Saan namin kukunin yon nung panahon yon? Tapos every 6 months, kailangan namin i-renew ang aming student visa. Kailangan magpa-medical ka, kailangan na maraming involved na financial. So we were living one day at the time. Pero may mga miracles. Merong mga nagbibigay ng 3 loads ng trailer loads ng firewood every winter time. Ilalaglag nila doon sa driveway namin. Sino kaya nagbigay nito? And then mamaya may trays of eggs doon sa tapat ng pintuan. May loaf of bread. Tapos may time na may $500 voucher para sa grocery. Dahil pag walang trabaho si Mrs., 3 weeks yun na walang trabaho, 2 weeks yun na walang trabaho. She was only receiving the minimum wage at napakahirap, napaka-imposibleng kami ay maka-survive. Ngunit the Lord was so good, pinadadala niya ang mga taong ito na kung saan kami ay sinuportahan. And for 4.5 years, meron pang isang family nagbibigay ng $5 monthly pandagdag sa tuition fee. Meron ding isa na every once a month, ang kanyang isang week na sweldo ibinibigay sa amin para pambayad ng tuition fee. At umutang kami rito, umutang kami roon. Meron pang isang nagpautang sa amin yung last semester, 24,000 yata ang dapat naming bayaran. At kinausap naming mag-asawa itong couple. At nung makita nila ang aming needs, sila ay pumunta sa bangko at kinulateral nila ang kanilang property at nakahiram sila ng maliit na halaga pandagdag sa aming pangangailangan. Nagbiro pa, Brother Jerry, Sister Jocelyn, pag na-miss nyo ang isang payment, matutulog kami sa inyong sala. So tawanan kami. And you know, God is so gracious. Meron tayong kasabihan na I really love this. When the blanket is short, learn to curl up. For 4.5 years, dito sa New Zealand, may water cylinder, malamig ang tubig. Tinurn off namin ang water cylinder ng 4.5 years. Nagpapakulo kami ng tubig, ihahalo namin doon sa malaking bucket at buksan namin yung faucet o tap water para i-mix yun at gagamit kami ng tabo. Ganun namin paliguan ng mga bata na naglalakihan. Nakita nila yon na maiksi ang kumot at kami ay namaluktot. Masaya kami mag-asawa. Masaya kaming lahat. Dahil
Alam namin na kalooban ng Diyos na ako'y mag-aral. Kalooban ng Diyos na gawin namin yon. And what happened? The Lord has blessed us. Binigyan kami ng bahay. Binigyan kami ng sasakyan na pagpapala ng Panginoon. Brand new youth o pick up kung tawagin natin dyan sa Pilipinas. Binigyan ako ng magandang trabaho. And at that time, meron pang umuusig at nagsasabing, how can he become a social worker when he can't speak fluent English kung hindi naman siya fluent mag-English. So, hindi ko yun inabsorb. Nasaktan ako pero binigay ko sa Panginoon, Lord, tulungan mo yung taong yun, di niya alam ang kanyang ginagawa. At sinabi pa namin doon sa taong yun, we love you and God bless. At yun, mga kapatid, here I am. I'm a registered social worker here in New Zealand, registered addiction practitioner. Yung pala mga blessings na unexpected. Blessings na manatili tayo kahit mahirap. So don't give up. Balik ako doon sa mana. Noong ika-40th year na wala ang supply. And you know what? 1 milya na lang, nandun na ang promised land. Anong point natin dito? Sa promised land may bagong pagkain. But this time, pag na-cross nila yung River Jordan, pagdating nila sa promised land, sila'y kailangan magluto. Yun ang another way, another blessings ng ating Panginoon. Kailangan silang magtanim, kailangan silang mag-harvest, kailangan silang magluto. 1 milya na lang, kaya don't worry kung ikaw'y nagigipit. Ang blessings ng Diyos ay malapit na. Ang rasyon ng Diyos ngayon nawala dahil gusto niya mag-move forward ka. Amen. So God bless you, mga kaibigan, mga kapatid. Di ba ang utos ng Panginoon nung nasa wilderness sila, naalala nyo yung mga tent nila? Merong nagli-lead sa kanila ang Diyos, pillar of fire, pillar of cloud. Sa araw, pillar of cloud. Sa gabi, pillar of fire. Minsan 1 linggong hindi gagalaw ang pillar of cloud, so nandun lang sila sa location na yon. Dahil nandun ang pillar of cloud, naka-steady. Pero pag nag-move ang pillar of cloud, aalisin nila yung peg, yung panusok na nagpapatayo sa kanilang tolda, sa kanilang tent. At mag-move din sila. So when the pillar of fire and pillar of cloud ay mag-move, nandun ang blessings. You have to be sensitive. Ang instruction ng Lord sa mga Israelitas, huwag niyong laliman ang pagtusok ng peg. Dahil meron tayong mga locations ng mga pagpapala. Naalala ko si Joseph at si Mary. Nagbuntis si Mary. Gusto na sanang hiwalayan ni Joseph. At ang sabi ng banal na kasulatan, dinalaw si Joseph ng panaginip at sinabi sa kanya na ang pinagbubuntis ni Mary ay galing sa Diyos. Tuloy mo lang, napakasalan siya, samahan mo siya. So ganun na nangyari, nagbuntis si Mary at nung 9 na buwan na nandun sila sa Nazareth, ang sabi ng banal na kasulatan, ang emperor ng Roma ay nanawagan ng census. So ang bawat mga citizen doon ay kailangang umuwi sa kanilang mga hometown. And si Joseph ay taga Bethlehem. 90 miles away ang layo from Nazareth. Tingnan nyo kung gaano ka-inconvenient ito para sa mag-asawa na magta-travel sa magitan ng donkey. Ang layo, buntis, namamaga ang paa, mayugyug habang naglalakbay, napakainit, alikabok. Imagine niyo kung asawa niyo yun. Uutusan kayong umalis kung saan man kayo komportable ngayon. Si Joseph at si Mary, they were so comfortable sa Nazareth at that time. And all of a sudden, nanawagan ang Roman Emperor na magkakaroon ng census. So, I believe with all my heart, it is not the devil dictating what they have to do.
when to move. It was God leading Joseph and Mary to fulfill the prophecies, because it was prophesied in the book of Micah 700 years ago sa panahon ni Joseph na ang Messiah ay papanganak sa Bethlehem. So hindi ito dikta ng emperor o dikta ng dyablo na pagka ikaw ay nawalan ng trabaho, pagka ikaw ay nagipit, pag ikaw ay nape-pressure. No, the Lord has something for you. Meron siyang special na pagpapala, blessings para sa ating lahat. So just seek the Spirit of the Lord, seek His mind, and welcome the change. Don't fight the change. Don't resist the change. Just welcome the change. He will give you enough strength. Si Pablo, gusto niya sanang mabago ang kanyang thorn of the flesh. Gusto niyang maalis yon. Ngunit hindi inalis ng Diyos. Binigyan lang siya ng sufficient strength to overcome that permanent problem. Nilabelan ka, ginudge ka, siniraan ka, nilayuan ka, binitray ka, permanent na yun. At nasaktan ka at sinasabi mo, Lord, alisin mo ito sa buhay ko. Minsan hindi aalisin ng Diyos. Bibigyan ka lang niya ng kalakasan para maharap mo ang mga pagsusubok sa buhay. Kami mag-asawa, meron kami mga hinaharap na problema, pagsubok. And parang ang tagal. Parang ang hirap. Parang minsan questionin mo ang Diyos. Pero by the grace of the Lord, natutunan naming tanggapin ito. Sabi nga ni sorry, ito yung aso ko si Eli, nag-shake off. Sabi nga ni Lord kay Paul, my grace is sufficient for thee. So, nakarating si Joseph at si Mary doon sa Bethlehem at naging homeless sila. Wala silang matirahan, nandun sila sa sabsaban. Pero ang hindi nila alam, merong blessings na naka-queue, nakapila, at yun ay ang 3 wise men dumating. Binigay nila ang treasures kay baby Jesus, kay Mary at kay Joseph. Look at that. The steps of a good man are ordered by the Lord. Ordered ito, hindi ito sinuggest ng Panginoon, hindi ito parang minumungkahi lang sa atin na lumipat. No, God is ordering the steps of a good man. I believe if you love the Lord, your steps are ordered by the great eternal Spirit. Amen. So, ano nangyari? Abay, nag-i-enjoy si Joseph at saka si Mary kay baby Jesus. Maya-maya may panaginip. Pumunta kayo, tumakas kayo, pumunta kayo sa Egypt dahil lahat ng male na baby boy ay papatayin ng hari. So ano nangyari? Tumakas sila. So parang negative na naman. Bakit kailangan umalis? Ba't kailangan lumipat? Meron naman kaming mga treasures na rito. Mabubuhay naman kami rito. Kaso, para matupad ang prophecy. Ano ang prophecy? Tinawag ko ang aking anak doon sa Egypt. I have called out my son out of Egypt. So, I believe with all my heart, the Lord has prophesied something sa buhay ko at sa buhay mo. Huwag mong kakalimutan yan. Maaaring hindi natin nakikita, lalo na kung ang ginagamit natin ay 5 senses ng ating laman o ang 5 senses ng ating spirit. Conscience, memory, the me car kung tawagin,
Yes, yung taste, yung seeing, yung hearing, walk by faith. They that are led by the Spirit of God, they are the sons and daughters of God. So please bear with the Spirit. Kumuha tayo ng kalakasan sa Kanya. I-chuck natin, itapon natin yung mga negative na ating nararamdaman. Hindi yan maganda para sa atin. At inaantay ng Panginoon na yun ay ilaglag natin nang sa ganun tayo maka-move on at ma-secure natin ang mga prophecies sa ating buhay ng ating Panginoon. Pagdating nila doon sa Egypt, nabalitaan nilang namatay na ang king, si King Herod. Ano nangyari? Sila ay bumalik sa Nazareth. Bakit sila kailangan bumalik sa Nazareth? Kasi mga kapatid, kailangan tawagin ng Messiah, si Jesus, na Jesus of Nazareth. Prophecy. Hindi lang yun, pumasok sila sa templo, i-dedicate si Jesus. Meron dong isang nagngangalang Simeon sa temple na inihula sa kanya personally na bago siya mamatay, makikita niya ang tagapagligtas. Mga kapatid, these are all strategic plans ng ating Panginoon. Strategically planned. Ito'y orchestrated ng ating Panginoon. He knows how to connect all the dots, mga kapatid. Ganun ang ginawa ng Diyos kay Joseph at Mary at kay Jesus. Ganun ang ginagawa ng Diyos sa lahat ng may mga takot sa Panginoon. So wag tayong malungkot. Magsaya tayo dahil meron tayong great leader, the great shepherd. He know where the green pastures are. He know where the fresh waters, ang location ng fresh waters. So, God bless you all. Nawa naging encouragement sa atin ang mensaheng ito. Saan kang school nag-aaral? Saan ka nagtatrabaho? Saan ka nakatira ngayon? Seek the mind of the Lord. Make sure that you are in the perfect location. Because if you are in the perfect location, if this is God's allocated location for you, then the blessings is there. Shalom. Till next time. God bless you. Please share and like kung kayo'y nag-enjoy, kung kayo'y pinagpala, kung kayo ay napalakas, kung ito'y nakatulong sa inyo, kung kayo'y lalong napalapit sa ating Panginoon, o ang spirituality nyo'y lalong lumakas. So, till next time, God bless you.